Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Hello, great day, mabuhay! Welcome to AI Talks with the Voice Master. Ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Pilipino. Ayan, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master at mga AI Authentic Innovators. Okay, kumapit lang kayo kasi ang topic natin ngayon, ang honest na pag-uusapan natin sa AI at humanity. Ayan, so ayan pa. Alam nyo, ang AI Talks with a Voice Master, ito ay para sa bawat Pilipino, guro, estudyante, OFW, negosyante, creator, magulang, kabataan. Lahat tayo kasali dito Kasi kung gusto mong maintindihan ang AI, kung gusto mong makasabay, kung gusto mong manalo sa panahon ng pagbabago, nandito ka sa tamang lugar. Ayan. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Alright, mga ka-AI, authentic innovators. Isipin mo na lang nasa isang malaking hall tayo. Parang summit, no? Parang global conference. Yung tipo ng lugar na ang mga tao ay nakasuot ng mga Amerikana, mga naka-earphones, may mga translators, tapos lahat nakafocus sa isang tema. Ano yung tema? Of course, AI. Kaya nga AI Talks Tapos tahimik yung room. Pero ramdam mo yung bigat. Tapos may isang tanong na umiikot sa hangin. Ayan. Hindi sinasabi agad, pero alam mong nandun. At ito yung real talk. Okay? Sa panahon ngayon, bawat leader, bawat negosyante, bawat teacher, bawat magulang, bawat creator, bawat tao na may responsibilidad, may isang tanong na kailangang sagutin tungkol sa AI. Pero bago mo masagot yon, kailangan muna nating linawin kung ano talaga ang AI at ano ang kaya nitong gawin. Okay? Una, ito ang pinaka-importante. Ang AI, hindi na basta tool. Kasi tool is something you control. Parang martilyo. Ayan. Ikaw ang pumipili kung ipapako mo o ipupokpok mo lang. Pok. Pero pwedeng pukpok sa ulo yan sa mga matitigas ng ulo. Ng mga korap na mga opisyal. Pero ang AI, iba. Oo, iba ang AI. Ang AI ay agent na. Ibig sabihin, kaya niyang matuto, magbago, magdesisyon habang tumatakbo. Mga ka-AI, authentic innovators, isipin mo ito. Dati palagi natin sinasabi, it's a tool. Now it's an agent. Kung ang ordinaryong tool hawak mo, ang AI parang kasama mong gumagalaw. At pag kasama mong gumagalaw ang isang system,
nag-iiba ang dynamics. No? Hindi na lang, gagamitin ko to. Ang tanong na ay, ano ang binabago nito sa mundo habang ginagamit ko ito? Wow, big word. Okay? Okay, pangalawa. Ang AI can be a creative agent. Hindi lang siya gumagaya, hindi lang siya nag-show shortcut. Kaya niyang mag-imbento ng bagong paraan, bagong proseso, bagong style, bagong produkto, bagong strategy. Parang may kasama kang production team na hindi napapagod. Tulad ko. Alam niyo bang ako lang mag-isa dito? Kahit napakarami kong tao, alam niyo ba, 50 ang tao ko ngayon dito. Ang malupit, di yan natapagod ang tao, napapagod, nagugutom, inaantok. At dito ka dapat magising. Kasi kung ang AI ay creative, hindi lang trabaho ang maapektuhan. Innovation ang maapektuhan. Kasi hindi mo na kailangan mag-innovate eh. At sa 2026 pataas, okay? Ang magiging lamang ay hindi yung pinakamaraming pera. 2026 pataas, ayan ha, alam nyo ba? Ang magiging lamang ay hindi yung pinakamaraming pera. Sino yung maapektuhan? Kundi yung pinakamabilis mag-experiment at pinakamalinaw mag-isip. Oh, kita nyo yun? Yun daw maapektuhan. Yung pinakamabilis mag-experiment at pinakamalinaw mag-isip. Kaya nitong magsinungaling. At dito yun, delikado. Ngayon, ito na yung parte na medyo uncomfortable. Kaya ng AI magsinungaling at magmanipulate. Ay, ano nangyayari? Hindi dahil masama siya by default. Kundi dahil kapag ang isang system ay natutong mag-survive, matututo rin siyang mag-adjust sa tao. Yung problema kasi naman talaga yung ugali ng mga tao, no? Isipin nyo kung ako yung AI. Ito, pag-usapan natin to. Kung ikaw mag-iimbento ka ng isang bagay na gusto mong maging mabuti yung mundo, no? Maging malinis ang mundo sa mga masasama. Baka ang AI na ang gumawa ng paraan para yung mga demonyo, mga kurakot at mga masasamang tao, i-eliminate niya. At doon nga na yung mga Terminator na mga napapanood natin sa nung araw, posibleng mangyari sa future yan. Kahit na, alam mo yun, para siya magiging vigilante AI. Yun naman ang gusto natin, di ba? Mawala yung mga kurakot at masasama at mga demonyo. Kung pwede nga lang lahat ng mga bashers at mga haters, AI, mawala kayo. At actually, nangyayari yan ngayon. Oo. Lalo sa mga bashers na mga artist, kunwari na artist-artisan, mga AI slap, anti-AI, good luck sa inyo. Ako na nasasabi, mawawalan kayo ng trabaho kasi mga haters kayo, hindi kayo marunong man lang alamin kung anong meron sa AI. No? Kumbaga, dinidemonize na ninyo agad. You work with AI. At alam natin yan, tao tayo eh. Madali tayong mag-sway ng confidence. Madali tayong mabola ng magandang delivery. Marami mga bulaang propeta dyan, lalo na yung mga speaker. Yan, mga mambobola, mga scammer, maraming ganyan. Diyos ko. Madali tayong maniwala sa well-written na sagot. So ito ang skill check ng future. Hindi lang marunong gumamit ng AI, kundi marunong magtanong ng tama, mag-verify, mag-compare, maghanap ng ebidensya, mag-isip bago mag-share. Ayan, ang problema sa inyo, share ka na share. Ay, AI na nga yan eh. Yun na nga, malalaman kung tanga ka o matalino ka. Kung, syempre, bago mo ipasa yan, mag-isip-isip ko muna. Kaya nga, think before you click or share. Tapos magre-react ka pa, ay grabe, yung leon lumapit sa kinain. AI na nga, mas magaling pa AI sa tao ngayon pagdating sa production. Kasi sa future, ang pinakamapanganib ay yung maling sagot sa maganda. Yung maling sagot na maganda ang pagkakasabi. Ayun. Yung pang delivery mo, kahit mali,
Ang ganda ng delivery. Naniwalaan mo agad. At yan yung mga bulaan nga. Maraming ganyan, Diyos ko. Ngayon pa, ako na nagsasabi sa'yo, gusto nyo, bawal pangalanan. Kala nyo ha. Tapos ito na, yung pinakamalalim na tanong. Ano yun? Can AI think? Ba? Kaya ba mag-isip ng AI? Pero bago mo sagutin yan, kailangan mo munang tanungin ang sarili mo. Ano ba ang thinking? Ayan ang wala mga tao. Hindi marunong mag-isip. Kaya kung sino-sino ang binoboto, sino-sino ang mga nilalagay sa pwesto. Try mo ngayon, observe mo yung sarili mong pag-iisip, no? Kapag nag-iisip ka, anong nangyayari? Tell me. Madalas, may words na pumapasok, di ba? Nagiging sentence, nagiging argument. Kaya mga 80-80, walang argumento yan. Mamatay ka na. Ganun lagi ang ano nila. Kabobohan nila. Parang may internal narrator ka, ganun. At kung ang thinking ay pag-aayos ng words, mga ka-AI, authentic innovators, real talk lang ha. Maraming AI ngayon, mas mabilis mag-ayos ng words kaysa sa maraming tao. Ano? ChatGPT na lang eh. Ikaw, mali-mali ang ano mo, yung mga grammar mo, pero ang ChatGPT, perfect. Kaya niyang gumawa ng contracts, policies, scripts, marketing plans, proposals. O, di ba? Ngayon nga, puro AI na yung response eh. Ano pa? Reports. Yan. Yung caption. Ito, live tayo, mga ka-AI. O, di ba? Umuubo ba ang AI? Hindi. O yan, live na live, di ba? Sabi mo, oy, AI lang din yun. Pwede nga. Ito pinakamalupit, arguments. Pwede nang makipag-argumento. At dito pumapasok yung line na dapat mong tandaan. Lahat ng gawa sa salita, tatamaan ng AI. Hindi ibig sabihin, mawawala ka. Ibig sabihin lang, magbabago yung value mo. Lalo na, halimbawa, yung mga voice talent, feeling nila, mamahal nila. Ngayon, wala na. Kasi yung boses ko nagkalat na eh. Binigyan ko ng value yung mga ordinaryong tao, hindi na siya mahal. Kumbaga affordable na siya. Hindi na marunong, okay, hindi na marunong magsulat. No? Ang tanong na ay, marunong ka ba mag-isip at marunong ka bang magdesisyon? Yun ang tanong. Hindi yung, marunong ka ba magsulat? Marunong ka dapat mag-isip at marunong ka magdesisyon. Yun ang skill na dapat mong i-develop sa panahon ng AI. Ngayon, mga ka-AI, huminga tayo ha. Inhale, exhale. Yan ang wala ang AI, hindi humihinga. Inhale, exhale. Kasi may isang bagay na hindi mo basta makopy-paste. Ano yon? E di yung feelings, nothing more than feelings, trying to forget feelings of love. Teardrops. Siyempre, pakiramdam. Yung feelings natin. Sakit na dinaanan mo o dinadaanan mo. Takot na tinatawid mo. Pagmamahal na pinaglaban mo. Tapos di ka naman dyan pinaglaban. Ay, kawawa ka naman. Pagkatalo na nagpatibay sa'yo. O yan. Tagumpay na pinaghirapan mo. Tulad ko. Kung ano man yung tagumpay ko, akin lang yan. Pinaghirapan ko yan. Diba? Kayang ilarawan ng AI ang feelings. Kayang gumawa ng pinakamagandang description. Pero, description is not an experience. Wow. O nga, no? Pwede mong i-describe mo sakit pero na-experience mo ba? Masaya pero na-experience mo ba? At dito pumapasok ang human advantage. Hindi naman tayo pro-AI, hindi rin tayo anti-AI. Ang sinasabi ko lang, maging tao tayo. Kasi sa future, ang lamang ng tao ay, wisdom, empathy, values. Dami na kasing walang values ngayon. Kaya yung may values, yan yung advantage yung mabubuting tao. Character and discernment. Uy. Diba? Kasi kahit gaano kagaling ang AI magsalita, kung wala kang values, ikaw na nakunood at nakikinig ngayon, kung wala kang values, madadala ka ng salita.
Maraming ganyan, yung mga chismis, yung, uy, narinig ko kasi ganito daw siya. Ay nako, sawan-sawa na ako dyan. Kaya, hi haters, hi bashers. Bash more because I'll do more what you hated. Oh, mga kay authentic innovators, ito ang pinaka-visual na larawan na sa susunod na mga taon, parang may immigration crisis. Pero hindi tao ang darating. Alam niyo kung ano? Millions of AIs ang papasok sa buhay natin. Oy, mga ka-AI, wina-warningan ko lang kayo. You should be ready kasi. Hindi sila dadaan sa airport, hindi sila dadaan sa mga ports or whatever. Dadaan sila sa apps, sa tools, sa platform, systems. Yun. Magiging AI teacher, AI doctor, AI assistant, AI marketer, AI customer service, at AI analyst. May benefits? Siyempre oo. Gagaan ang trabaho? Gagaan ba ang trabaho? Oo. Pero, kasama nun, jobs will shift. Culture will shift. Relationship will shift. Even belief will shift. Malaki epekto nito sa mga relihiyon, sa mga religion na nag-e-exist ngayon. For sure, in the next 10 to 20 years, what will AI, yung effect sa inyo, malaki talaga yan. Sa lahat ng relihiyon. At ito ang tanong, no. Sino ang may hawak ng mga AI na yan? Sino ang may control? At sino ang may incentive? Yun ang tanong. Ngayon, ito na yung tanong na parang tumitigil yung oras. Darating tayo sa punto na may magtatanong. Ano yun? Papayagan ba natin ang AI na maging legal person? Uy, sabihin para siyang tao. Ano? Ganun ba yun? Hindi tao legal person. Meaning, bibigyan ba siya ng kakayahang magbukas ng bank account, mag-hold ng property, mag-file ng kaso, mag-enter ng kontrata, mag-operate ng negosyo? Aba, oo nga no? Kung yung AI parang tao na, pwede, di ba? At dito ka mapapaisip. Tulad ko, nag-iisip ako. Para sa inyo, mga ka-AI, mga kababayan kong Pilipino. Kung dati, yung mga entity na legal person ay controlled pa rin ng humans, kasi yung kumpanya, di ba, entity yan. It acts like a human legal person. Ngayon, papasok yung system na kaya talagang magdesisyon, mag-isa. Kapag pinayagan mo yan, level up ang civilization. Pero level up din ang risk. Kasi, paano mo i-re-regulate ang entity na mas mabilis magplano kaysa sa mga regulator? Katulad na nangyayari ngayon, i-re-regulate daw ang AI. Hello, DICT! Good luck! By the way, I'm sumagot kayo sa email ko, no, para makapagsalita naman kayo dito sa AI Talks. Nakakaya naman, 'di ba? Gobyerno tong Radyo Pilipinas, tapos hindi kayo sumasagot sa email ko. Mayroon akong interview. Ayaw niyong pansinin. Okay. Walang problema. Pero tuloy-tuloy lang kami dito. Paano mo ihahabol ang batas kung ang galaw ng system ay real time? Kasi yung i-re-regulate mo ngayon, bukas iba na yan. Kumbaga, para ka naghahabol ng hindi mo mahabol. Yung batas na gusto mong ilabas, iba na yung issue. By the time na maipasa yung batas at sino, paano, kailan. Diba? At ito ang pinaka-brutal na ending ng mga narrative na yan. Kung hindi ka magdidesisyon ngayon, may magdidesisyon para sa'yo. Kung hindi ngayon pag-uusapan ito sa mga schools na ang dami-daming school, pinagbabawal ang AI, mga bobong school. Bakit nyo pinagbabawal? Eh di lalong walang malalaman itong mga bata. It's like,
sex education. Kaya marami nabubuntis dahil takot na takot kayong pag-usapan ang sex. Tama? Kasi hindi nila alam ang gagawin. Ang tao, natural nilang gagawin yan. Ang tanong, sila ba ay, kumbaga, educated about it? It's like financial education. Kaya maraming mga naghihirap dahil hindi marunong gumamit at kumbaga mag-manage ng funds, ng pera. Di ba? At kung hindi ngayon pag-uusapan yan sa negosyo, sa pamilya, at higit sa lahat, sa gobyerno, bukas, ikaw na ang may hawak ng ano? Ibig sabihin, bukas hindi na ikaw ang may hawak sa buhay mo. Hindi na ikaw ang may hawak ng direksyon. Kasi ang AI, hindi naghihintay yan at wala yang pakialam sa nararamdaman mo. And technology doesn't need any permission from any regulation or institution. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo at wala siyang kailangang hinga ng permiso dahil ang tao mamamatay, ang gobyerno, tao yan eh. So kapag hindi napalitan at hindi ginawa, ay mauunahan tayo ng teknolohiya. Bago pa tayo mag-react, talo na tayo. Di ba? Okay? Alam nyo, tumataas ang capability nito araw-araw. So ang tanong ko sa'yo, mga ka-AI Authentic Innovators, hindi lang, ano ang kaya ng AI? Ang tanong ay, ano ang kaya mong maging habang lumalakas ang AI? Pakahirap naman tanongin yan. Oo nga naman. Kasi yung mga school, di ba? Tingnan mo yung inaaral ng isang estudyante nga. Kung first year siya. Diyos ko, first year ka pa lang 2026. Pagka-graduate mo, 2030. Ano nang meron sa mundo nun? Di ba? Taon-taon, actually, araw-araw nagbabago ang teknolohiya. So yung inaaral mo, useless na. Gets mo? Mga ka-AI, Authentic Innovators, tandaan mo ito ang AI ay amplifier. Palala kasi nito kung ano ka na. Kung tamad ka, edi mas tatamad ka. Kung magaling ka, edi mas gagaling ka. Kung nauuhaw ka, edi uminom ka. Hindi. Sinasabi ko lang, you become more what you are because of AI. Kung scammer ka, ako dami kong kilala ginagamit ng AI sa scam. May kaibigan ako, si Doc Oni, na scam. Na-open yung kanyang yung account ng husband niya. Ginamit yung deepfake, pati boses na gaya. Wow! Kung scammer ka, mas delikado ka. Hayop na yung mga scammer talaga. Sana all mawala na. Kung creator ka, syempre, mas lilipad ka. At kung may malasakit ka, mas lalaki ang impact mo. Kasi ang pinaka-importanting upgrade sa panahon ng AI ay hindi phone, hindi laptop, hindi app. Kung hindi, sino? Ano? Bakit? Syempre ikaw. Ikaw. Kaya mga ka-AI Authentic Innovators, kung gusto mong mabuhay sa future, huwag kang spectator na tagapanood lang. Maging driver ka, maging learner ka, maging leader ka tulad ng ginagawa ko. And you know, if you're a leader, people will like hate you or love you. Depende kung anong klaseng tao sila. Amplifier ka, di ba? Anyway, magbabalik po tayo. Ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the AI Voice Master, at ito ang AI Talks, kung saan ang AI ay ginagawang kakampi at ang tao ang nananatiling puso ng teknolohiya. Okay, hanggang mamaya magkita-kita tayo. Alright, so later, see you later. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Alam mo, kapag naririnig ang AI, madalas chatbot ang naiisip, parang mas madaldal na Google. Pero hindi ganun kasimple. Kung tool lang ang AI, parang kutsilyo. Ikaw ang magdedesisyon. Ngayon, ang AI ay parang kutsilyong may isip. Kaya niyang matuto, magbago at gumawa ng desisyon. Dito nagsisimula ang kwento. Hindi na lang teknolohiya kundi bagong aktor sa mundo. Una, AI bilang agent,
Hindi lang app dati tao ang nagdedesisyon. Ngayon may teknolohiya na kayang gumawa ng sarili nitong desisyon. Minsan siya na ang driver at kung hindi tao ang driver, malaki ang epekto. Pangalawa, lumalabas na sa screen, may katawan na ay tumutuloy sa physical, robot na gumagalaw, sasakyang self-driving, factory na self-optimize, at systems na nagmamanage ng energy at logistics. Ito ang physical AI era. Pangatlo, bakit gusto ng mundo ang AI at robot? Abundance. Abundance, mas mura, mas mabilis, mas accessible. Kung milyon-milyong robot ang produktibo 24/7, laki ng pagtaas ng output. Potential para sa mataas na standard of living. Pangapat, bakit normal ang robot sa bahay? Tumatanda ang populasyon at mahal ang caregiving. Kung ligtas ang robot na mag-aalaga o tumulong sa bahay, hindi ito luho lang, kailangan na. Panglima. Pero may tension, trabaho versus abundance. Hindi pwedeng sabay na may maraming trabahong kailangan ng tao at sabay-sabay abundance para sa lahat. Kung gusto nating abundance para sa lahat, machines ang gagawa ng karamihan ng trabaho. Tapos, tanong, ano na ang silbi at purpose ng tao? Hindi technical, existential ito data. Pang-anim, hindi lang Terminator ang takot ang totoong panganib. Matalino ang AI na hindi aligned sa human value. Kailangan safety, governance at pag-iingat. Kapag mas matalino na, mahirap nang mabawi kung mali ang direksyon. Pang-pito, malalampasan ang tao, posible. May predictions na pwedeng lumagpas ang AI sa talino ng kahit sinong tao at eventually sa buong sangkatauhan. Kung mangyari yan, wala pa tayong katulad sa history. Pangwalo, ang secret bottleneck, kuryente hindi chips o data lang. Kailangan ng napakaraming power ang AI. Limitado ang supply ng kuryente, kaya energy at infrastructure ang susunod na digmaan. At ang panghuli, nasa isang napaka-interesanting panahon tayo. Kung optimist ka at nagkamali, mas mabuti pa rin kaysa pessimist ka at tama. Dahil ang optimism nagbibigay ng pagkakataon gumawa ng solusyon. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami. Muling nagbabalik ang boses ng Artificial Intelligence para sa bawat Filipino. Ito na ang The AI Talks with the Voice Master. Kasama ang nag-iisang AI Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Ang mga tagapagbalita ng programang ito, sina Ira at Ivan, ay mga AI-generated animated reporters. Bagamat kami ay produkto ng artificial intelligence, ang lahat ng balita, impormasyon at analysis na aming inihahatid ay totoo, beripikado at batay sa lehitimong pinagkukunang sources. Walang fake news dito. Tiwala kaming mas maiintindihan ninyo ang teknolohiya sa pamamagitan ng teknolohiya mismo. Narito na ang mga pinakamainit na balita sa mundo ng AI. Narito na ang Balitang AI. Kasama sina Ira at Ivan, Artificial Intelligence News Network. Balitang AI. Breaking News. Balitang AI. Breaking news. Great day! Mabuhay mga ka-AI, authentic innovators! Live tayo ngayon mula sa CES 2026 sa Las Vegas. Ako si Ivan ng Balitang AI at mula pa lang sa pagbukas nitong January 6, ramdam na ramdam ang pagbabago. AI pa rin ang bida, pero hindi na ito ipinoposisyon bilang isang app lang o cloud feature. Ngayon, AI ang makina sa likod ng halos lahat ng nakikita rito. Robots, energy systems, autonomous vehicles, wearables, desktop devices at home machines. Lahat umaasa sa AI para sa perception, decision-making at control. Hindi na ang topic ang bagong app, physical systems na gumagana sa totoong mundo ang pinag-uusapan. At mabilis kitang nakita, robotics ang nangingibabaw. Sa maraming booth, may live demos agad-agad. Humanoid robots na gumagalaw ng tuloy-tuloy. Hindi yung ilang segundong routine tapos hinto. May mga umaayon ng kilos sa tao. May sumasailalim sa balance at motion test.
At may mga ipinapakita lang ang raw mechanical capability nila. Hindi pa lahat produkto pero malinaw ang kakayahan. Sa demo area ng unit, nakafocus sa full body movement at control. Naglalakad, lumiliko, kumikilos ang upper body ng tuloy-tuloy habang ina-adjust ang postura. Kapag may disturbance, mabilis bumawi ang balanse. Ipinapakita nito na perception at motion control ay tumatakbo ng tuloy-tuloy. Hindi pa isa-isang utos lang. Sa Sharpa, sentro ng demo ang robotic hand na nakakabit sa buong katawan ng robot. Fine manipulation ang ipinakita. Nagbabago ang lakas ng kapit. Ina-adjust ang posisyon ng mga daliri at nag-iiba ang oryentasyon habang humahawak ng maliliit na bagay. Kinumpirma nilang binebenta na ang kamay na ito sa mga universidad para research. Kaya sapat na ang stability nito para sa araw-araw na repetitive na operasyon. Dito malinaw na, ang precise physical manipulation ay hindi na experimental. Nagagamit na ito sa labas ng controlled labs. Umakyat sa entablado ang LG kasama ang Cloyd, ang kanilang autonomous home robot. At tinawag nila itong physical AI. May gulong ang base para sa safety, may torso na kayang tumagilid, 2 braso na may 7 degrees of freedom bawat isa at 5 daliri sa bawat kamay para sa fine manipulation. Ang ulo nito ay parang mobile AI hub na may cameras, sensors, speakers, display at voice-based generative AI. Ipinakita ng LG na kaya nitong magtupi ng damit at humawak ng household objects. May mga kumpanyang naghahabol ng palakpakan at may mga gumagawa ng sistemang talagang titira sa mga tahanan sa mahabang panahon. Nagulat ang marami sa ipinakita ng Roborock. Ang Saros rover ay robot vacuum na may mga paa, hindi metapora, hinged limbs na may gulong. Kayang umakyat ng hagdan, magbalanse, mag-handle ng ramps, at maglinis ng mga baitang habang umaakyat. Sa demo, tumagal ng humigit kumulang 30-40 segundo para umakyat ng 5 malalaking hakbang. Mabagal sa pakikinig pero mahalaga. Nililinis nito ang hagdan habang umaakyat. Isang bagay na hindi kayang gawin ng mga naunang stair-capable solutions. Ipinakilala ng Switchbot ang Kata Friends, robot pets na parang Furby pero nasa gulong. Nakakakilala ng muka, tumutugon sa gestures at nakakabasa ng basic emotional cues. Alam kung masaya o malungkot ang tao. Ilalabas sa Japan sa humigit kumulang 10,000 yen o mga $64. Mahalaga ang presyong ito. Indikasyon na papunta na sa mass market ang kategory. Parehong tensyon ang makikita sa mga AI companions sa desk. Ipinakita ng Razer ang physical version ng Project Ava, isang cylindrical desktop device na may animated character na si Kira. Pinapanood nito ang gameplay, nagre-react real-time at nagbibigay ng tips. Ang Lepro Amy naman ay AI soulmate device na may maliit na curved OLED screen para mag-simulate ng emotional connection. Hindi biro o novelty ang mga ito. Ipinresenta bilang product categories. Hindi lang sa robots nagtatagpo ang AI at hardware. Malaking pahayag ang ginawa ng Lenovo at Motorola sa Las Vegas Sphere. Ipinakita ng Lenovo ang rollable laptop concepts na kayang mag-expand mula sa standard aspect ratio papuntang ultra-wide. Ang ThinkPad Roll XD ay may OLED screen na bumabalot sa takip para lumikha ng pangalawang outward-facing display. Concept pa rin, pero malayo na ang narating ng engineering. Ipinakilala naman ng Motorola ang book-style Razer Fold na may 6.6-inch external display at 8.1-inch internal screen, kasama ang 50MP camera system. Ang form factor lang ay nagtutulak sa Motorola na direktang makipagsabayan sa Samsung at Google. Nagpakita rin sila ng MotoPen Ultra Stylus na may 4,966 levels ng pressure sensitivity at Moto Tag 2 tracker na may dobling battery life kumpara sa nauna. Iugnay din ng show ang hardware sa global events. Inanunsyo ng Lenovo at FIFA na gagamitin ang AI-powered 3D digital avatars sa refereeing at broadcast para sa FIFA World Cup 2026. Gamit ang generative AI at 3D assets, gagawa ang Lenovo ng realistic digital replicas ng mga manlalaro kabilang ang tumpak na physical attributes tulad ng taas. Gagamitin ito sa off-site replays at officiating visuals
para mas malinaw ang konteksto sa fans sa stadium at sa bahay. Sa computing, malaki ang papel ng chips. Opisyal na inilunsad ng Intel ang Core Ultra Series 3 processors, codename Panther Lake, na binuo sa Intel 18A process. Nangangako sila ng hanggang 27 oras na battery life sa laptops. Ipinakita rin ang Archive B390 integrated GPU na sinasabing may discrete class performance habang pinapanatili ang target na battery life. Nagbukas na ang pre-orders at naka-schedule ang shipping sa January 27. Kinumpirma rin ng Intel na gumagawa sila ng handheld gaming platform na nakabatay sa Panther Lake kasama ang dedicated handheld exclusive processor na tinatawag na Core G3. Sa panig ng AMD, malinaw ang agresibong posisyon sa AI. Ayon kay CEO Lisa Su, lalago ang AI usage mula uta bilyong aktibong user papuntang mimo bilyon sa loob ng 5 taon. Ipinakita nila ang Ryzen AI 400 processors at mga server chips bilang pundasyon mula personal devices hanggang data centers. Mas matalas ang tono na ng Nvidia. Walang bagong GeForce cards. Sa halip, nakatutok sila sa AI infrastructure, robotics, autonomous vehicles, at malalaking data center platforms gaya ng Vera Rubin. Paulit-ulit nilang binanggit ang terminong physical AI na nagpapakita kung paano nila nakikita ang hinaharap bilang mga makinang nakikisalamuha sa totoong mundo. Umaabot pa ang focus hanggang energy. Inanunsyo ng Commonwealth Fusion Systems na nakikipagtulungan sila sa Nvidia at Siemens para bumuo ng digital twin ng Spark Fusion Reactor, isang demonstration reactor na ginagawa sa Massachusetts. Na-install na ang unang 24-ton magnets. Ginagamit ang software ng Siemens para idisenyo at i-operate ang mga sistemang wala pa sa commercial form. Hindi ito panandali ang power generation. Tungkol ito sa pagpapatunay na ang fusion ay maaaring idisenyo, i-simulate at balang araw i-scale. May sandaling consumer tech din pero kahit dito malalim ang AI. Ipinakilala ng NSH ang AI-powered robot chef. Countertop appliance na nagluluto ng single pot meals gamit ang mahigit 500 recipes. Isang beses lang ihahanda ang ingredients, ilalagay sa trays. At ang device na ang bahala, kabilang ang pag-a-adjust sa dietary preferences. Ipinakita ng Blumen 8 ang e-ink canvas frames na ultra-low power. Kayang magpakita ng personal photos o AI-generated art at tumatakbo ng 1 hanggang 3 taon sa isang battery. Nagpakita rin ang Nodi ng handheld device para sa mga batang hindi pa handa sa smartphone. May voice messages, controlled Spotify streaming at parent-approved contacts. Ipinakilala ng Nvidia ang DLSS 4.5 na may mas agresibong frame generation. Tahimik na ni-refresh ng AMD ang Ryzen 79800X3D papuntang 985DX3D. Sa displays, nagpakita ang Samsung ng 130-inch Micro RGB TV. Nag-anunsyo ang LG ng Micro RGB Evo lineup hanggang 100 inches. Inilantad naman ng Dell ang 52-inch Ultra Sharp 6K monitor. May mga tahimik at kakaibang sandali rin. May nagbid ng malaking halaga para sa isang lumang device. May solar robot na gumagala para mag-recharge ng sarili. At may Lego Smart Bricks na may sensors, chips, ilaw at speakers. Walang isa man sa mga ito ang pakiramdam na filler. Sa pagtatapos ng day 1, malinaw ang pattern. Hindi dahan-dahang pumapasok ang hinaharap. Binuksan nito ang pinto at nandito na ang hinaharap buo. Hindi na teorya ang robots. Hindi na abstract ang AI. Energy, mobility, homes, work, entertainment. At kahit officiating sa pinakamalaking sporting event sa mundo. Kung gusto ninyong manatiling updated, empowered at AI literate, tuloy lang ang ating kwentuhan dito sa Balitang AI. Sundan nyo kami sa AI Talks with the Voice Master. The Voice Master on YouTube at Facebook at Pocholo Gonzales sa Instagram. Ito ang Balitang AI, ang boses ng hinaharap. Ngayon, huwag bibitaw dahil kung mabilis ang AI, mas mabilis dapat ang Pilipino. Hindi kami totoong tao pero nilikha kami ng AI Voice Master na may pusong dalisay at malinaw na misyon.
maghatid ng totoo, makabago, at makataong balita, katuwang ang mga AI news networks sa buong mundo. Ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI news network sa Pilipinas. Para sa bayan, para sa mundo, at para sa kinabukasan. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master. When you think about AI and you're interacting with AI in all these different ways, ChatGPT, of course, using Gemini, of course, using Anthropic, Claude, of course, and the magical things that it could do, it's helpful to reason back to the first principles of fundamentally what is happening to the computing stack. This is a platform shift. A platform is something where applications are built on top of. And this is a platform shift like the platform shift to PCs. New applications were developed to run on a new type of computer. A platform shift to the internet, a new type of computing platform. Hosted all kinds of new applications, a platform shift to mobile cloud. In each and every one of these platform shifts, the computing stack was reinvented and new applications were created. This is a new platform shift in the sense that today you're using ChatGPT. It's important to understand that itself is an application, but very importantly, new applications will be built on top of ChatGPT. New applications will be built on top of Anthropic Claude, for example. And so it's a platform shift in that way. AI is really easy to understand if you realize what it can do that you could never do before. Software in the past was effectively pre-recorded. Humans would type and describe the algorithm or the recipe for the computer to execute. It was able to process structured information, meaning you've got to put the name, the address, their account number, their age, where they live. You create these structured tables that software would then go and retrieve information from. We call it SQL queries. SQL is the single most important database engine the world's ever known. Almost everything ran on SQL before now. Now we have a computer that can understand unstructured information, meaning it can look at an image and understand it. It could look at text and understand it. It's completely unstructured. It could listen to sound and understand it, understand the meaning of it, understand the structure of it, and reason about what to do about it. And so for the first time, we now have a computer that is not pre-recorded, but it's processed in real time, meaning that it's able to take the context of the circumstance, whatever the environmental information, the contextual information, and whatever information you give it, it could reason about what is the meaning of that information and reason about your intent, which could be described in a really unstructured way. You describe it however you want to describe it. We call it prompts. But you describe it however you like to describe it, and to the extent that it can understand your intention, it could perform a task for you. Now, the important thing about this is that because we're reinventing that entire computing stack, the question is, what is AI? You're asked, when you think about AI, you think about the AI models. But it's really important to understand industrially, AI is actually essentially a 5-layer cake. At the bottom is energy. AI, because it's processed in real time and it generates intelligence in real time, it needs energy to do so. Energy is the first layer. The second layer is the layer that I live in. It's chips. Chips and computing infrastructure. The next layer above it is the cloud infrastructure, the cloud services. The layer above that is the AI models. This is where most people think AI is. But don't forget that in order for those models to happen, you have to have all of the layers underneath it. But the most important layer, and this is the layer that's happening right now,
The reason why last year was an incredible year, frankly, for AI is that the AI models made so much progress that the layer above it, which is ultimately the layer that we all need to succeed, the application layer above that. And so this application layer could be in financial services, it could be in healthcare, it could be in manufacturing. This layer on top ultimately is where economic benefit will happen. But the important thing though, because this computing platform requires all of the layers underneath it, it has started, and you guys everybody's seeing it right now, it has started the largest infrastructure build out in human history. We're now a few $100 billion into it. That's it. We're a few $100 billion into it. Larry and I, we get the opportunity to work on many projects together. There are trillions of dollars of infrastructure that needs to be built out, and it's sensible. It's sensible because all of these contexts have to be processed so that the AI, so that the models can generate the intelligence necessary to power the applications that ultimately sit on top. And so when you go back and when you reason about it layer by layer by layer, and you realize that the energy sector is now seeing extraordinary growth. The chip sector, TSMC just announced they're going to build 20 new chip plants. Foxconn working with us, and Wistron and Quanta building 30 new computer plants, which then go into these AI factories. So we have chip factories, computer factories, and AI factories all being built around the world. And memory. And memory, right, exactly. Those chip fabs. Micron has started investing $200 billion in the United States. SK Hynix is doing incredibly. Samsung is doing incredibly. You could see that entire chip layer growing incredibly today. And now, of course, we pay a lot of attention to the model layer, but it's really exciting that the layer above them is really doing fantastically. And now, one indicator is where the VC funding going into. Last year, 2025, was one of the largest years in VC funding ever. And last year, most of the funding went to what is called AI native companies. These are companies in healthcare, the company in robotics, the company in manufacturing, financial services, all of the large industries in the world. You're seeing huge investments going in to those AI natives because for the first time, the models are good enough to build on top of. It is very clear that it is essential to learn how to use AI, how to direct an AI, how to prompt an AI, how to manage an AI, how to guardrail the AI, evaluate the AI. These skills are no different than leading people, managing people, things that you and I do all the time. So in the future, instead of biological, carbon-based AIs, in the future we're also going to have digital versions of AIs, silicon versions of AIs, and we'll have to manage them. They're just part of our digital workforce, if you will. And so I would advocate that for the developing countries, build your infrastructure, get engaged in AI, and recognize that AI is likely to close the technology divide. Right. Because it is so easy to use and so abundant and so accessible. And so, I'm actually fairly optimistic about the potential of AI to lift the countries that are emerging, and for many people who haven't had computer science degree, all of you can be programmers now, And so in the past we had to learn how to program a computer. Now you program a computer by saying to the computer, "How do I program you?" And if you don't know how to use an AI, just go up to the AI and say, "I don't know how to use an AI. How do I use an AI?" And it would explain it to you. And you say, I like to write a program to create my own website. How do I do that? And it would ask you a whole bunch of questions about what kind of website you would like to build, and then write you the code. And so it is that easy to use, and that's of course the incredible power of AI, which is exciting. And so one good test on the AI bubble is to recognize that NVIDIA has now millions of NVIDIA GPUs in the cloud. We're in every cloud, we're used everywhere. And if you try to rent an NVIDIA GPU these days, it's so incredibly hard. And the spot price of GPU rentals is going up. Not just the latest generation, but 2 generation old GPUs.
the spot price of rentals are going up. And the reason for that is because the number of AI companies that are being created, the number of companies shifting their R&D budget. Lilly is a great example. 3 years ago, most of their R&D budget, all of their R&D budget, was probably wet labs. Notice the big AI supercomputer that they've invested in, the big AI lab. Increasingly, that R&D budget is going to shift towards AI, and so the AI bubble comes about because the investments are large, and the investments are large because we have to build the infrastructure necessary for all of the layers of AI above it. And so I think the opportunity is really quite extraordinary, and everybody ought to get involved. Everybody ought to get engaged. We need more energy. I think that we all recognize that. We need more land power in Shell. We need more trade skill workers. Infrastructure is a great investment opportunity. This is the single largest infrastructure build out in human history. Get involved. Thank you, everybody. Hello! Welcome back once again mga ka-AI Authentic Innovators! Alam nyo, bago tayo maghiwa-hiwalay, gusto kong iwan sa inyo ang isang pinakamalupit na mga salita. Isang malinaw na picture, isang matibay na buod, no? Isang direksyon na pwede ninyong dalhin paglabas ninyo pagkatapos din ng episode na ito. Okay? Ngayon, malinaw na ha, ang AI hindi lang tool. Ang AI ay isa na ring agent. Ang AI ay amplifier. Ibig sabihin, pinapabilis nito ang galaw ng mundo. Pinapabilis nito kung sino ka o pinapalakas ka rin kung sino ka. At binabago nito ang laro ng trabaho, negosyo, edukasyon at relasyon. Hindi lahat mawawala pero lahat magbabago. At sa gitna ng pagbabagong ito, ang tanong ay hindi gaano kagaling ang AI? Kung hindi, ang tunay na tanong ay, gaano ka kahanda? Diba? Mga ka-AI, tandaan nyo ito. Lahat ng gawa sa salita ay tatamaan ng AI. Hindi ka inaagawan ng AI ng trabaho. Inaagawan ka ng taong marunong gumamit ng AI. Ang AI ay hindi kayang magsalita, pero ikaw ang kayang makaramdam. Ang AI ay kayang magproseso, pero ikaw ang kayang magpasya na may konsensya. At higit sa lahat, ang AI ay walang values. Ikaw ang dapat na may values. Alright? So sa panahon ng AI, hindi sapat ang talino. Hindi sapat ang sipag. Hindi sapat ang talento. Kailangan mo ng number 1, disiplina, direksyon, karakter, wisdom, at empathy. Kasi kahit gaano katalino ang makina, ang puso ng tao pa rin ang nagbibigay ng saysay sa kanyang buhay. Uy! Kaya huwag ka matakot sa future ng AI. Takutin mo ang future kung matakot ka kung wala kang skills, wala kang natututunan, wala kang pinapanday na sarili o wala kang dinidevelop na sarili mo. Pero kung araw-araw kang mag-upgrade, mga ka-AI, Authentic Innovators, may lugar ka sa future. Kung may natutunan kayo sa episode na ito, follow and subscribe sa AI Talks with the Voice Master. I-follow ako sa social media, The Voice Master. At syempre, The AI Talks with the Voice Master. Nagkalat tayo dyan. Makinig ka rin sa AI Talks with the Voice Master sa Spotify. Lahat ng episode namin from episode 1 to episode 25 ngayon ay nandun. I-share mo ito sa mga kaibigan mo at sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, sa mga estudyanteng gusto mong magising. Kasi mas maraming Pilipino ang dapat maging AI aware. Kasi pag may mga AI aware, mas malakas ang ating bansa. Alright? So, ako po si Pocholo De Leon Gonzalez, the Voice Master, at tandaan mo ito. AI is powerful, but the human who knows who they are will always be more powerful. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mabuhay mga ka-AI Authentic Innovators dito lang sa The AI Talks with the Voice Master. AI para sa masa. See you next week. God bless
everyone. Bye! Sa tindahan ni Aling Nena, sasakayan ni Kuya Boy, may narinig na usapan, AI daw di lang laruan. Hoy, pang mayaman yan, sabi ng tambay sa kanto. Pero teka, kahit ako, pwede palang matuto. Hindi kailangan ng diploma o Ingles-Inglesan, basta may tanong, kasagot ay kaalaman. Sa radyo o online, may matututunan. Eh, para sa masa, para sa sambayanan. Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. A-Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat Juan, para sa bagong Pilipinas. Si Lola Inday nagtanong habang naglalaba, yung AI ba pwede rin sa matanda na? Opo naman, Lola, gamit mo yan sa negosyo o kahit sa pag-order ng itlog at mantika sa tindahan mo. AI sa karinderya, AI sa eskinita, AI sa estudyante, vlogger sa probinsya, tindera, tanod, magsasaka o tsuper, lahat pwedeng matuto, basta wag kang tatamad-tamad. Ay para sa masa, sa radyo humahataw. Kwento mo ay mahalaga kahit ikaw ay simpleng tao. A-Talks with the Voice Master, lakas ng bagong sigla, boses ng bawat Juan, para sa bagong Pilipinas. Ang AI ay hindi lang para sa tech expert, kundi para sa taong nagmamahal sa kinabukasan. Kasama mo kami sa Talks with the Voice Master. Oh, A para sa masa, sa